At unang-una po sa ating mga tampok na balita, itinutulak ni Senador Coco Pimentel na simulan na kaagad ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, siya'y sumulat na nga kay Senate President Chis Escudero para umapila na pagulungin na ang paglilitis dahil nakasaad naman daw sa ating saligang batas na kailangan ng umpisahan ng impeachment trial. Oras na maipasa sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment. Tungkulin nga daw ng Senado at hindi ito dapat ipagpalibang pa. Ang kasamahan ni Pimentel sa minorya na si Senador Risa Ontiveros bagamat nananatiling neutral at impartial dahil nga tatayo bilang Senator Judge ay suportado raw niya ang sinasabing liham nga ni Pimentel kay Escudero. Pero tingin ni Senador Amy Marcos na kilalang malapit naman kay VP Sara, hindi raw dapat minamadali ang impeachment. Samantala, gusto namang ipaharang sa Korte Suprema ng ibang kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang napipintong impeachment trial sa kanya sa Senado. Kahapon po, personal na naghain nga ng petition for certiorari si Attorney Israelito Torion at dating LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra para hilingin sa korte na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction laban sa Senado. Ang paliwanag po ng mga petitioner, depektibo ang 7 articles of impeachment na inihain laban sa Vice-Presidente. Dahil hindi raw nasunod ng tamang impeachment proceedings sa Kamara nang pumirmang mahigit 200 kongresista sa resolusyon para ma-impeach si VP Sara. Paglabag din daw sa konstitusyon ang ginawa ng Kamara nang hindi nito aksyonan agad ang 3 naunang impeachment complaints sa loob ng 10 araw. Tiniyak naman ng Korte Suprema na mamadaliin nilang pagresolba sa mga petisyon kaugnay sa impeachment dahil alam daw ng mga mahistrado na mabigat itong usapin na tinututukan ng buong bayan. Mamaya po ang ating mga panayam tungkol sa napaka-importanting isyong ito. Samantala pa rin, itinanggi naman ng PMP-CIDG na sila'y inutusan ng Malacanang na sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang pahayag na patayin ang ilang senador. Ayon kay Police Major General Nicolas Torre, walang basbas ng palasyo ang paghahain niya ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance laban kay Duterte. Pero giit ng kaalyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa, nagbibiro lamang si Digong. Dapat daw may pribadong complainant kung sasampahan ng reklamo ang dating Pangulo. Pero ayon kay Torre, hindi na kinakailangan po ng private complainant dahil well-documented naman daw at napanood ng bayan online ang pahayag ni Digong. Kung si Senador Amy Marcos naman daw ang tatanungin, hindi siya natatakot sa kanyang buhay dahil sa sinasabi ni Duterte. Samantala, nagkainitan sa pagdinig ng Kamara, sinasagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Sa pagdinig po ng Tri-Committee tungkol sa fake news, nagkasagutan ng dalawa tungkol naman sa issue ng West Philippine Sea. Si Marcoleta kasi pinaninindigang wala daw West Philippine Sea. Hindi raw yan kinikilala ng international community. Nang gagalaiti si Marcoleta sa issue dahil ito raw ang ginagamit laban sa kanya sa pambabash online. Masama rin ang loob niya sa opisyal ng PCG na tinawag daw siyang traidor. Pero ang git ni Tariela, hindi niya kailanman tinawag na traidor ang mambabatas. Let's put it on record. I did not use the word traitor. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? Why would I go to the extent of defending you and you're running for Senate? Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang. Yan nga po ang sagutang tinig ni nasagip Party List Congressman Rodante Marcoleta at Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Yun o. Samantala po naman nababahala ang Department of Health sa patuloy pong pagtaas ng kaso ng dengue. At ayon sa DOH, hindi bababa sa 9 na lugar sa bansa ang may nakakaalaman ng bilang ng mga tinatamaan ng dengue. Kabilang diyan ng Quezon City na una pong nagdeklara ng outbreak. May ilan din po mga lugar sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon na tumataas po ang dengue cases. Sa datos nga po ng DOH, aabot na sa higit na 28,000 ang dengue cases sa bansa ngayong taon.
40% raw yan na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong pong 2024. Nakakabahala din daw na masyadong maaga ang pagdami ng mga kaso ng dengue na madalas pong nangyayari tuwing Hunyo o Hulyo kapag sumasapit na ang tag-ulan.